Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Rated K. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Noong dekada 80 hanggang 90, ang Ginebra ang pinakasikat na koponan sa PBA o Philippine Basketball Association. Madami hanggang ngayon, hinahanap-hanap pa rin ang kapanapanabik nilang mga laban sa hardcourt. At dahil malakas kayo sa amin, ang mga pambatong manlalaro ng Ginebra tulad nina Robert Jaworski, Loizaga, Distrito at marami pang iba ay muli naming pagsasama-samahin sa hardcourt. Kaya tayo na, kita-kits sa Barangay Ginebra. The sound of the buzzer na umpisa na yung laro, alam natin, buhos na buhos ang laro ng Ginebra. Hindi sumusuko. Here is Hackett. Animoy bida sa pelikulang nagpapabugbog muna bago itaob ng tuluyan ang kalaban. He's gonna fix it. He does. Ito ang ugaling naglapit sa Ginebra sa masa. They'd rather maybe going to overtime. Nanggaling ang ganitong ugali ng koponan sa tinaguriang puso't kaluluwa ng Ginebra. Ang kanilang playing coach na si Robert Jaworski. Nasasaktan pero naglalaro pa rin. They play every game like a championship game. See what's gonna happen. And with no time left. Dahil sa ganitong estilo ng tropa ni Coach Jaworski noong dekada 80, hitik sa kapanapanabik na mga eksena. Gonzalo, three-point shot. Yes! 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 At the buzzer. Yes! Nag-walk out si Coach Jaworski. At minsay mayroon pang kontrobersya ang mga laro ng Ginebra. Isa-isang hinanap ng Rated K ang mga basketballistang bumubuo sa itinuturing na koponan ng masa. Ilan sa kanila, tahimik na namumuhay sa probinsya. Si Rudy Distrito na aming binisita, 4 na buwan na ang nakakaraan sa kanyang bayan sa Bacolod. Kung dati mabangis na sundalo sa court, ngayoy Biblia na ang laging hawak. 2 hektare yun eh. Si Ed Ducot naman, may sariling lupa na sinasaka sa Florida Blanca, Pampanga. At nagmamaneho ng sariling school service. Leo Isaac. Sina Leo Isaac at Bennett Palad, hindi pa rin lumalayo sa hardcourt. Si Leo Isaac ang assistant coach ng Barangco Bull sa PBA. Samantalang si Bennett Palad ay nag-coach sa national team ng Brunei. Habang si Sonny Cabatu, may anak nang naglalaro para sa Ginebra, si Junjun. Nitong nakaraang linggo, nagtipon-tipon sa Quezon City para sa isang reunion ang ilan sa mga manlalaro ng Ginebra. Taon na ang binilang nang huling magkita ang iba. Kaya nagbalik tanaw sila sa mga panahong bahagi sila ng pinakasikat na koponan sa premyadong liga ng Asya. Habang nagkukwentuhan, nagkahamon na ng mga dating manlalaro. Muling nagsintas ng sapatos para tumapak sa court. Ang tinaguriang The Destroyer na si Rudy Distrito. Isa sa mga premyadong shooter sa PBA noon na si Leo Isaac. Ang tinaguriang Bicol Express na si Dante Gonzalgo. Isa sa mga kauna-unahang sentro ng Ginebra, si Ed Ducot. Ang kinatatakutan noon dahil sa galing dumepensa na si Sonny Cabatu. Ang tinaguriang The Firecracker na si Bobby Jose. Isang premyadong point guard sa PBA na si Bennett Palad. At syempre,
dumating ang living legend ng basketball sa Pilipinas na si Sonny Jaworski. Importante na kagaya niyan, nabibigyan kami ng pagkakataon na gawin yung gusto naming gawin, pero kailangan suklian mo yun eh. Ibibigay mo yung kakayahan mo para makatulong ka doon sa objektibo na siyempre gusto namin manalo, pero mauna doon yung masiyahan ng tao. Ako yung hindi ko makakalimutan sa team namin. Nung tambak kami, 20. Yung mga fans nga namin umuwi na. Pag-uwi nila, pagbukas ng TV, nanalo kami. Oo, nangyari sa amin yun. Agad na napag-usapan ang makasaysayang tira ni Rudy Distrito na kumumpleto sa kagilagilalas na pagbalik ng Ginebra mula sa pagkakabaon sa kanilang serye laban sa Shell. Nag-champion pa kami kalaban ng Shell. Si Rudy ang hero nung last game. Yung shoot niya against Paras. Yun yung time na lumindol sa TV. Di ba? Magkakapatid daw ang turingan ng bawat isa. Kaya nadadala sa court ang magandang samahan. Pinakamaganda experience sa akin pagkakapag sa inyo. Iba yung tanggap sa inyo ng tao. Para kang nalating sa'yo, parang matagal ka na kilala, para kang kapamilya kanila. Magkakasama, may respeto, may panahon sa biruan at seryoso ang trabaho. Lahat may importansya. Hindi pagandahan ng sapatos. Pero syempre, kahit sa magkakapatid, hindi maiiwasang magkaroon ng alitan. Dahil kahit sa practice, pisikal ang kanilang laro. Sa practice pa lang, talagang bugbugan na. Pagdating ni Tony Chuturi, wala dito kasama namin dati. Pati pa naginip doon, nagbubog ko siya. May isang kwento ito Sunday, nagpabinyag si Ed Ducot. Ninong ako, si Chito Loizaga, Coach Sunny. Monday practice, suntukan kaming dalawa. Pare pa. Oo, kumpare. Sabi ni Coach, di ba magano yan? Di ba kahapon ninong yan? Oo, ngayon suntukan. Ano nga may kaano sa ensayo? Laro kami na, tatlo kami na putukan. Tutok sa Nani, ako, saka si Felix Sam. Talagang, talaga ng attitude ng grupo namin. Goodbye. Patay. Binibigyan ni Coach Sunny ng importansya yung mga fans namin. So kami, talagang kahit anong mangyari, pagod ka na o may pilay ka, talagang kailangan mong ibigay yung lahat eh. Sa last 2 minutes ng reunion, hindi nakatakas mula sa hamon ng ilang mga mas batang tagahanga ang mga idolo ng court. Sa pagtatapos ng reunion, ipinangako ng bawat isa sa kanila na patuloy nilang isasabuhay ang kanilang prinsipyo sa court. Walang iwanan at walang susuko hanggat hindi pa tapos ang laro ng buhay.